Nirekomenda nga daw ni Zhang ang Wu-Wei Army sa ating bida dahil ang bawat grupo ng mga sundalo ay makakapagrekomenda lang din ng isang kandidato, pero sa Wu-Wei Army nga daw ay walang interesado na sumali sa Sword Pavilion. Sinabi naman ni Shu na ayon sa pagkakalarawan ni Zhang sa Wu-Wei ay puro mersenaryo ang sundalo doon, kaya paano niya nasabi na walang interesado na sumali sa Sword Pavilion? Kaya nga wika naman ni Xiaoyu, dahil pag nakapasok nga ang isang sundalo sa Sword Pavilion ay siguradong gaganda ang buhay nila, sabay tanong kung bakit nila sinasayang ang pagkakataon na ganito. At sinabi nga ni Zhang na mahigpit ang selection, kaya alam ng mga sundalo sa Wu-Wei na hindi sila papasok sa standards ng Sword Pavilion, at kahit na daw may mapiling kandidato sa Wu-Wei ay siguradong siya din ang unang matatanggal sa competition. Dahilan naman upang matuwa si Shu at sabihin na alam pala nila ang limitasyon nila, kung ganun ay madali ko lang makukuha ang pwesto ng kandidato. Pero tigilan na nga daw ni Shu ang pananaginip niya ng gising, dahil kahit hindi interesado ang mga sundalo sa posisyon ng kandidato ay pwede naman nilang ibenta ito sa mga noble, isa pa ay mga mukhang pera nga daw sila. Dahilan upang biglang magbago ang mood ng ating bida, kung ang mga noble nga daw ang makakalaban niya sa pataasan ng presyo ay siguradong hindi niya ito kakayanin, pero sinabi naman ni Zhang na hindi niya kaya. Sa pagkakaalam nga daw ni Zhang ay komplikado at buwis buhay ang mga pinapagawa sa selection, at bihira lang din umano ang mga noble na itataya ang buhay sa mga ganung bagay, kaya hindi niya kailangang mag-alala sa presyo. Tinanong naman ni Shu kung mahirap ba talaga ang nagaganap na selection. Hindi naman daw wika ni Zhang, pero magdudulot nga daw ito ng malaking kahihiyan sa mga nobles pag hindi sila nakapasa sa selection. At para mapanatili ang reputasyon ng mga bumabagsak sa selection, ay pumapatay sila ng ibang kandidato. Naaalala nga daw niya ang isang kandidato na nirekomenda ng North Celestial, kung saan ay pumatay ito ng 9 na iba pang kandidato matapos siyang bumagsak sa selection, gayunpaman ay binigyan pa din siya ng gantimpala at hindi pinarusahan. Mukhang nakakabaliw naman pala ang selection wika naman ni Shu, dahil ang pagsali umano sa selection ay nangangahulugan na pwedeng hindi na makabalik ang kandidato. Matapos nito ay nagpasalamat na si Shu sa impormasyon at sinabi na magtutungo na sila ni Xiaoyu sa capital, sabay tanong kung wala bang planong sumama sa kanila si Zhang, pero sinabi lang naman ni Zhang na masaya na siya dito sa Tiangeng. Kaya naman bahagyang natahimik si Shu at ilang sandali pa ang nakalipas, ay tinanong niya si Zhang kung sulit o worth it ba talaga ang pananatili at paghihintay niya dito. At sinabi nga ni Zhang na oo, dahil ang paghihintay umano dito ang tanging naiiwan na lang na dahilan upang mabuhay siya sa mundo. Sinabi nga din niya na handa na siyang magsakripisyo ng buhay pag dumating ang pagkakataon na hinihintay niya, at matapos yun ay wala na siyang pagsisisihan pa. Pag-alis nga ng magkapatid ay iniisip ni Zhang na napansin na ng ating bida na nasa isang sekretong misyon siya, pero alam din naman daw niya na hindi pangkaraniwang tao ang ating bida. Sinabi nga daw ni Zhang na nasa labas ng Yunnan City sa norte ng Nanking and Wu-Wei Army, at kung wala nga daw misyon ay bihira naman lumipat ng camp ang mga ito kaya madali lang silang mahahanap ng magkapatid. Sinabi nga din ni Zhang na mas mainam kung isipin ng magkapatid kung paano sila magkakaroon ng maraming pera, upang suhulan ang Wu-Wei Army. Habang naglalakad nga sila ay sinabi ni Xiaoyu na maaga pa naman, sabay tanong kung nais ba ni Shu na mag-travel na lang muna sila sa ilalim ng lupa upang makapaglibot na din. Tinanong nga din niya si Shu kung nais niyang magtungo ng Nanking City, tutal ay malapit na lang din naman ito o madadaanan din nila. Pero hindi bali na nga daw wika naman ni Shu habang inaalala ang alok sa kanya ni Commander Liu, kaya naman natawa na lang si Xiaoyu at hindi nga daw niya inaakala na tatanggi ang ating bida ng dahil sa bromance. Agad nga ding nilabas ni Xiaoyu si Anthony, at sinabi na mas mainam kung ngayon pa lang ay bilasan na nila, dahil hindi nga daw sanay sa direksyon si Xiaoyu, o madali siyang maliga, kaya naman napapaisip si Shu kung bakit sinabi ni Xiaoyu na madali siyang maliga. At 3 araw nga ang nakalipas, ay na-realize na ng ating bida kung bakit sinabi ni Xiaoyu na madali siyang maliga ng 8 beses nga daw silang naligaw sa loob lamang ng 3 araw. At ilang araw pa nga ang nakalipas ay nakarating din sila sa Yunnan City, kung saan pagpasok nila dito ay sinabi ni Xiaoyu na puro antik ang mga gusali dito at para nga daw silang naglalakad sa isang pelikula. Pero tinanong lang naman ni Shu kung may napansin ba siya sa mga sundalo sa gate ng syudad, at sinabi nga ni Xiaoyu na mga mahihinang nilalang ang sundalo dito, maging ang mga sandata at baluti nga daw nila ay kinakalawang na. Mas mukhang malalakas pa nga daw ang mga magsasaka sa Tiangeng City kaysa sa mga sundalo dito,
Kaya naman nagtataka si Shu sa kung paano umanong naging second-class army ang mga ito, pero sinabi lang naman ni Xiaoyu na malalaman niya ang kasagutan pag sumali na siya sa Wuwei ngayon din. Dahilan naman upang maiyak si Shu at sinabi na bihira na silang magkikita pag sumali siya sa army, sinabi nga din niya na sila lang ang magkaagape sa mundong ito, pero mukhang pinagtatabuyan pa siya ni Xiaoyu. Pero sinabi lang naman ni Xiaoyu na tigilan na niya ang pag-iinarte. Sinabi nga din niya na gamit si Anthony ay pwede silang magkita anumang oras, sa totoo nga lang daw ay ayaw naman sana ni Xiaoyu na pasalihin sa army ang ating bida, pero ngayon nga lang daw ay nagbago ang kanyang isip. Kaya naman napapatanong si Shu sa kung bakit nagbago ang isip ni Xiaoyu, at tinuro nga lang ni Xiaoyu ang mga tao sa kanyang likuran, sabay tanong sa ating bida kung ano sa tingin niya ang dahilan. Napapamura nga din sa isip-isip niya itong si Xiaoyu. Alam naman daw niyang madaming nagkakagustong babae sa ating bida sa Earth, pero mas malala nga daw dito sa Luniverse, dahil maging ang mga lalaki ay nagpupuso ang mata sa ating bida. Hanggang sa bigla siyang may napansin, at mukhang kanina pa nga daw sila pinapanood ng mga ito, at naalala nga niya ang kwento ni Zhang patungkol sa babae naghagis ng stick sa dating hari mula sa bintana. Kaya naman anabangan ni Xiaoyu ang paghagis nito ng libro upang masalo ito. Dito ay sinabi nga ng babae na aksidenteng nahulog ang libro mula sa kanyang kamay, sabay tanong kung pwede ba itong dalan sa kanya ng ating bida, upang madala din siya sa kalangitan. Pero hinagis naman ni Xiaoyu ang libro patungo sa babae na nagulat, at dito nga ay sinabi ni Xiaoyu na hawakan na niya ng mabuti ang kanyang libro sa susunod. Agad nang nagsarado ng bintana ang babae, at dito ay sinabi ni Xiaoyu na kailangan na talagang sumali ni Shu sa army. Kaya naman sinabi ni Shu na kailangan na nilang makahanap ng pera sa lalong madaling panahon upang suhulan ang Wuwei Army. Madali lang yan wika naman ni Xiaoyu, kailangan nga lang daw nilang magtinda at sinabi din niya na siya ang pinakamagaling magtinda sa antique market sa Luo City. Pero sinabi naman ni Shu na iba ang Luniverse sa Earth, kailangan nga daw muna nilang alamin kung ano ang mga bagay na pwede nilang itinda dito. Isa pa ay masyadong maganda daw si Xiaoyu para magtinda kaya siguradong lalapitan siya ng mga hudlom. Alam naman daw ni Shu na kayang-kaya din ni Xiaoyu ang sarili niya dahil kasalukuyang nga din siyang stage 2, pero hindi nga daw nila pwedeng ipakita agad ang abilidad nila sa mga tao dito. Kaya naman tinanong na lang ni Xiaoyu kung ano ang plano niya, at sinabi nga ni Shu na mas mainam sana kung magiging anyong tao ang kanang mga espiritu, nang sa ganun ay magamit nila ang mga ito at hindi kailangan na sila ang humarap o magtinda. Agad namang hinawakan ni Xiaoyu ang kamay ng ating bida, kaya napapatanong ito sa kung saan sila pupunta, pero sinabi lang naman ni Xiaoyu na sumunod lang siya at mayroon siyang ipapakita kay Shu. Ilang sandali pa nga ang nakalipas ay pinalabas ni Xiaoyu ang lahat ng espiritu niya, at sa pagpitik nito ng kanyang mga daliri ay pinasa ni Anthony ang perla sa bishop, dahilan upang mamangha at mapamura na lang si Shu. Matapos naman itong malunok ng bishop, ay nagbago ang itsura nito at nagmukha siyang pangkaraniwang tao. Hindi nga makapaniwala si Shu na ang spirit core na nakuha niya mula sa Mangshan Mountain, ay kayang matransform ang kaluluwa pabalik sa pagiging tao. Sabay tanong ni Shu kung pwede ba niyang patigilin ang tila hanggal na pagngiti at tawa ng bishop, pero sinabi naman ni Xiaoyu na hindi ba ay dapat siya ang umayos nito. Ang kakaibang pagngiti at tawa nga daw ng mga espiritu ay dahil sa spirit core, sabay turo kay Gia at Anthony na tila normal na mga espiritu lamang matapos iluwa ang spirit core. Sinabi nga din ni Xiaoyu na kaya niyang palitan ang kasuotan ng bishop, pero hindi ang kanyang tila hanggal na pagtawa at muka, kaya hindi pa daw niya ginagamit sa bishop ang spirit core dati. Pero mas mainam na nga daw ito kaysa sa wala ayon sa ating bida, sabay sabi na takpan na lang niya ng scarf ang kalahati ng muka ng bishop, upang hindi mapansin ng ibang tao ang kahangalan niya. Agad namang naglabas ng scarf si Xiaoyu at tinakpan nga ang kalahati ng muka ng bishop, pero ang ibig palang sabihin ng ating bida ay takpan ang kanyang mga bibig at hindi ang kanyang mata. Agad namang tinakpan ni Xiaoyu ang kanyang bibig, pero lalo nga lang nilakasan nito ang kanyang pagtawa, kaya tinanong ni Xiaoyu kung dapat na ba niyang takpan ang buong muka ng bishop, pero mas iisipin nga lang daw ng ibang tao na baliw talaga siya. Tinanong naman ni Shu kung kailan pa natuklasan ni Xiaoyu ang patungkol sa function na ito ng spirit core, at kung may iba pa itong bagay na pwedeng paggamitan. At sinabi nga ni Xiaoyu na aksidente niya lang na nalaman ng patungkol dito nang ipaluwa niya kay Anthony ang spirit core. At para naman daw sa ibang function nito, ay kaya daw absorbahin ng spirit core ang mga spirit ng kakamatay lang na tao,
Bukod nga daw dito ay kaya niyang ilipat ang kapangyarihan na naabsorba ng Spirit Core kay Anthony at Gia, kaya sa kasalukuyan ay parehas ng nasa peak ng B-rank ang dalawa. Tinanong naman ni Shu kung hindi ba pwedeng gamitin ni Xiaoyu ang espiritu ni Gia upang gawing A-rank si Anthony, pero sinabi naman ni Xiaoyu na hindi natataas pa ng B-rank ang kanilang mga rank. Sinabi nga din ni Xiaoyu na ang A-rank ay kailangan ng integration sa heaven and earth. Gayon na din sa natural law kaya ang pag-provide ng mga pangkaraniwang espiritu kila Anthony ay hindi na makakatulong na tumaas pa ang kanilang rank. Paano kung spirit ng A-rank ang ipapa-absorb mo, wika naman ni Shu? Sabay tanong kung tingin ba niya ay magiging A-rank sila Anthony, may punto ka, wika naman ni Xiaoyu, sabay sabi na papatay muna siya ng A-rank upang masubukan nila ito. Pero hindi pa nga daw ito ang oras para dyan, sabay tanong sa kung ano ang mga dala ni Xiaoyu mula sa Earth dahil pwede na nilang pagtindahin ang bishop. Agad namang tinignan ni Xiaoyu ang mga dala niya, at sinabi nga ni Shu na madami siyang dala pero mukhang ang blessed stones lang daw ang pwede nilang pakinabangan dito sa Luniverse. Agad na din silang nagtungo sa pawn shop, dito ay tinitignan ng lalaki ang blessed stone ng magkapatid, hanggang sa tinanong nito kung seryoso ba ang ating bida na nais niya itong ibenta, at tinanong nga lang ni Shu kung magkano ito mabibenta. Pero hinagis lang ito sa kanya ng lalaki at sinabi na 100 yuan lang ang pwede niyang mabigay para sa blessed stone ni Shu. Sinabi nga din ng lalaki na masyadong mababa ang kalidad ng blessed stone ng ating bida, at mas magaganda pa daw ang mga paninda sa Changge. Hindi naman makapaniwala si Shu dito, dahil ang blessed stone nga daw niyang ito ay nagkakahalaga ng 300,000 yuan sa Earth. Umalis nga ang magkapatid at hindi binenta ang blessed stone nila. Sinabi nga din ni Shu na mas mainam pa kung gagamitin na lang niya ang mga ito, pero sinabi naman ni Xiaoyu na 500 na lang ang kanilang pera. Hanggang sa makita nga ni Shu ang magkapatid na tinatawag ang nagtitinda ng sugar-coated hose, kaya tinanong niya kung nais din ba ito ni Xiaoyu, na sinabi naman hindi. Sinabi nga din ni Xiaoyu na namimiss niyang kumain ng ganun pero mas kailangan daw nila ng pera ngayon para sa ibang bagay. Sinabi lang naman ni Shu na mayroong mga bagay na nagbabago sa paglipas ng panahon, pero mayroon ding mga bagay na hindi mababago ng panahon, sabay takbo at tawag sa nagtitinda ng sugar-coated hose. Matapos nga siyang makabili ay agad niya itong binigay sa kanyang kapatid, sabay sabi na kahit anong hirap ang pagdaanan nila ay makakaisip ng paraan ng ating bida upang umayos ang kanilang buhay. Nang bigla namang piningot ng isang nanay ang bata na inuna pang maglaro, kaysa sundin ang pinapagawa sa kanya na kumuha ng honey locust leaf sa kanlurang bahagi ng syudad. Narinig nga ng magkapatid ang patungkol sa sinabi ng nanay, kaya naman sinabi ni Xiaoyu na masyado nang makaluma ang paggamit ng honey locust leaves, pero sinabi naman ni Shu na dahil dito ay nagkaroon siya ng magandang idea. Ginagamit nga din daw ni Zhang ang honey locust leaves sa paglalaban ng kanyang mga damit, at naaalala nga daw ni Shu na sa bahay ni Zhang ay walang mga gamit sa paglilinis o laba. Kaya sinabi niya na ito na ang pagkakataon nila, kung makakagawa nga daw sila ng sabon ay siguradong yayaman sila sa mundong ito, pero hindi naman makapaniwala si Xiaoyu na nais niyang gumawa ng sabon. Sinabi nga ni Shu na naaalala pa niya kung paano gumagawa ng sabon ang mga sinaunang tao, gamit ang caustic soda at lard o isang uri ng mantika, pampadulas ba. Ang lard ay mantika mula sa taba ng mga hayop o kadalasan ay sa taba ng baboy, at makakakuha nga daw sila nito sa mga magsasaka. Ang caustic soda naman ay isang sodium hydroxide na pwede nilang makuha sa minahan, pero pwede nga din daw alternative ang abo ng halaman. Pero hindi pa din naman makaget over si Xiaoyu sa idea ng ating bida na gumawa ng sabon, tapos sasali sa army. Tinanong nga niya kung bakit interesadong gumawa ng sabon si Shu, at kung hindi ba siya natatakot na makaapekto ito sa pagsali niya sa army. Pero sinabi lang naman ni Shu na walang sabon dito sa Luniverse, kaya siguradong yayaman sila dito, sabay tanong sa kung paano naman ito makakaapekto sa pagsali niya sa army. Pero tinanong lang naman ni Xiaoyu kung sa tingin ba niya ay kailangan talaga nila ng sabon dito sa mundong ito, sabay sabi na paano kung mayroong cleansing technique ang mga cultivators dito. Sinabi naman ni Shu na pwede nilang ibenta ang mga sabon sa pangkaraniwang tao, tulad ng mga civilians, alipin at slave lords na walang cultivation. Sinabi nga din niya na isang imbensyon ang paggawa ng sabon dito, at para na din daw ito sa pag-advance ng technology dito sa Luniverse kaya siguradong tatangkilikin ito ng mga tao. Sinabi nga din niya na matapos nito ay makikilala siya ng lahat ng mga tao dito, bilang si Lu Shu ang dakilang inventor ng sabon, o ang ama ng sabon at kaaway ng mga mantsa.
pero sinabihan lang naman siya ng walang hiya ni Xiaoyu. Sinabi na nga lang din ni Xiaoyu na uutusan niya si Anthony upang maghanap ng minahan, sabay tanong kung kailangan na ba nilang bumili ng mantika ng mga hayop, pero ayon kay Shu ay hindi nila kailangang magmadali. Kung gagawa nga daw ng magandang bagay ang dakilang lalaki na tulad niya, ay kailangan muna nilang humanap ng tandang investor, investor na maniniwala sa nais niyang gawin o kanyang invention. Agad na din niyang sinabi kay Xiaoyu na kailangan nilang magtungo sa hostel upang kumalap ng impormasyon, at para na din makahanap ng tanga, mainam na investor. Agad na din silang nagtungo sa Fortune Inn, at dito ay nag-order muna ng makakain ang magkapatid, kung saan ay agad na ding naupo si Xiaoyu, habang si Shu naman ay nais makinig sa usapan ng mga tao patungkol sa panitikan ng dating hari. Agad ngang lumapit si Shu, kung saan ay nagyayabang ang lalaking ito at sinabi na ilang taon na niyang pinag-aaralan ang panitikan ng dating hari, at ang pangarap nga daw niya ay mabigkas ang lahat ng tula ng hari, at may pinta ang mga bagay na nabanggit ng hari sa kanyang tula. Dapat mo pang pagigihan kung ganun, wika naman ng lalaking nakaasul. Sinabi nga din ito na nais niyang makita ang maalamat na Yellow Crane Tower mula sa tula ng dating hari. Oo nga, wika naman ng isa na sinabing sa halos lahat ng tula ng hari ay binabanggit umano ang Yellow Crane Tower. Hindi naman makapaniwala si Shu na mayroon palang mga ganitong grupo na nagtitipon-tipon para lamang sa tula ng dating hari. Hanggang sa muling ang binigkas ng lalaking ito ang tula ng dating hari na kanyang sinasabi, pero iniisip lang naman ni Shu na hindi na nila makikita ang mga lugar na nabanggit sa tula, dahil puro skyscrapers o nagtataasang building na nga daw ang nakatayo sa Earth. Sabay sabi na mas mainam kung patigilin na niya ang mga ito sa pangangarap nila ng gising, at sigurado nga din daw siya na madidismaya ang mga ito pag nalaman nila ang katotohanan. Tinanong nga ni Shu kung sa tingin ba nila ay wala pang mga naging pagbabago sa mga lugar na binanggit sa tula ng dating hari. Dahilan upang matahimik na lang silang lahat, at isipin na malamang sa wala na ang tanawin na nalagay sa tula ng hari. Sunod-sunod nga din ang bigay nila ng negative points, at sinabi ng lalaking ito na sigurado umano siyang hindi matutuwa ang dating hari sa salita ng ating bida. Pero nang tignan niya si Shu ay tila nasilaw siya sa kagwapuhan ng ating bida, dahilan upang mapatanong siya sa kung ang ating bida ba ang lalaki sa alamat. Namula na nga lang din ang kanilang mga muka at sinabi ng lalaki na mayroon naman siyang punto, sabay tanong kung may mga ibang idea pa ba si Shu. Hindi naman makapaniwala si Shu na dahil sa kanyang itsura ay naniwala sila. At sinabi nga niya na may iba pa siyang idea. Sinabi nga ni Shu na makakagawa sila ng bagong tula kung pagsasamahin nila ang mga tula ng dating hari, o pagpapalit-palitin ito ng pangungusap. Iniisip naman ng matanda na kabastusan sa dating hari ang mga sinasabi ng ating bida. Pag kumalat nga daw ang mga ideas ni Shu ay magiging kalapastanganan ito sa dating hari. Pero ang mga salita nga daw ni Shu ay tila nagbubukas ng panibagong kaisipan o pinto, para sa kanilang mga mag-aaral at nag-aaral sa panitikan ng dating hari. Makalipas nga ang isang oras ay nakuha ni Shu ang respeto ng mga ito sa kanya. Sinabi nga din nila na ang mga salita niya ay nagbibigay ng panibagong liwanag sa kanila, at inanyayahan nga din siya sa gaganaping pagtitipon, na hindi naman tinanggihan ng ating bida. Iniisip nga ni Shu na ayos lang kahit ilang events pa ang puntahan niya. Tutal ay pwede niyang pagkakitaan kalaunan ang mga kabalbala na sinasabi niya. Pero ayos lang naman umano kahit pasirain niya ang reputasyon ng dating hari, dahil magsisilbi na din itong paghihigante para sa mga tunay na may akda ng tula. Pagbalik naman ni Shu ay tinanong ni Xiaoyu kung bakit natagalan ng ating bida, at sinabi nga niya na nasiyahan ang mga lalaking yun sa mga kabalbala na sinasabi niya, bukod nga daw doon ay mapapakinabangan nila ang koneksyon niyang ito para sa kanilang bagong negosyo. Pero nang kakain na si Shu ay napansin niya na sabaw at noodles na lang ang laman nito, na wala nga ang karne kaya tinawag niya ang waiter na mabilis namang lumapit. Dito ay tinanong ni Shu kung bakit walang karne sa kanyang noodles, tinanong nga din ni Shu kung kinain ba ito ng kanilang tagapagluto, pero tinuturo lang naman ng waiter si Xiaoyu, at sinabi na posibleng ang batang babae sa kanyang tabi ang kumain ng mga karne. Kaya naman wala nang nagawa ang ating bida kundi maiyak na lang.